So isa na ang ating mga kapatid na mga Muslim ay nag-request sapagkat iilan lang daw po ang nakarinig at marami sa kanila ang hindi naunawaan. No po, gaano daw ba kahalaga ang pag-aasawa ng marami? Yan. No po. At ano po ba dapat ang qualification ng lalaki bago po siya makapag-asawa ng marami? Sa kaunti lang daw yung mga kababayan natin nakaantin sa Alcor, naging paksako ito, nire-request po ito ngayon ng ating mga kapatiran dito sa oras na ito. Kaya bilang pagbibigay ng kaunting pahapyaw sa paksaing ito kung gaano kahalaga sa Islam ang pag-aasawa ng marami. Impact po, my beloved brothers and sister in Islam, nakakatuwa, ang mga Muslim ay pinagsasabihang maraming asawa. Pero kung ating pupuntahan ng ating bansa na lang, 70%, walang kulang na 70% sa mga kalalakihang Muslim ay walang asawa. At namamatay sila na hindi man lang nakatikim na umibig. Na po, 70%. Tapos sinasabihan ang mga Muslim na maraming asawa. Bakit nagkaganon? Naging cancer pa sa mga Muslim ang binata. Unang-una, dahil sa mga problemang umiiral sa ating lipunan. Malaki ang dori. Hindi na nakakaipon. Kaya hanggang sa tumanda na yung lalaking Muslim, hindi na nakapag-asawa. Kaipon ng ipon, laki-laki ng dori nung babayaran niya. Second, lumaki siya mula pagkabata na sinasabihan siya ng magulang niya na, oy, kung muna mag-asawa, kailangan pag nag-asawa ka, kaya mong buhayin ang pamilya mo. Yun. So, natanim sa utak ng batang lalaki na siya ay hindi pwede mag-asawa kung hindi niya kayang dabitan, pakainin, bigyan ng tahanan ang kanyang mapapangasawa. Kaya maraming mga Muslim, ipon ng ipon, hindi na mamalayan, tumatanda na siya at huli na. No? Kumbaga sa bumabaluktot ng kanyang tuhod, saka siya nag-iisip na, mag-aasawa na ako, nakaipon na ako eh. Ang problema, nung maghahanap na siya, yung babaeng o-opera niya, sasabihin ng babae, tanda-tanda mo na, hindi mo na kaya eh. Kasawa ka pa. Kaya marami pong mga Muslim sa ating bansa ang tumandang binata kaysa sa nakapag-asawa. In fact, mahigit lamang po 30% ang nakapag-asawa. Tapos sinasabihan ang mga Muslim na maraming asawa. Na po. So, then, doon naman po sa mga nakapag-asawa, no po, yung mga 30% Muslim na nakapag-asawa, napakalinaw. No po. Hanap ka ng 1,000 nakapag-asawang Muslim, 1,000 na Muslim, dito lang sa ating bansa, na Pilipino, na may asawa na. No po, igagather mo ang 1,000, nakakatawa, hindi ka makahanap ng 4 o 5 na nakapag-asawa ng higit sa isa. Kundi, halos 99% pa rin. Dahil sa 1,000 eh. Pag sinabing pong, sa 1,000 isa, di 0.0001 po yun. Wala pang 1%. Pwede kung sa 100 isa, yun. No? 1%. Ito, sa 1,000, sabi ko at least may 5 o 4 na nakapag-asawa na higit sa isa. So, in other words, yung mga lalaki po na nakapag-asawa dito po na Muslim sa loob ng pananampalatayang Islam na sinasabihan, inaakusahan na maraming asawa, nakakatawa, 99% pa sa kanila ay iisa lang ang asawa. Hanggang sa mamatay ay very loyal, no? Very much loyal at talagang miyembro ng Yes Darling Association. Okay? So, nakakatawa. Then, kung atin namang ikukumpara sa mga Kristiyano, sabi nila, bawal daw sa kanila ang maraming asawa. No? Gagather naman tayo sa kanila ng 1,000 may asawa. At tanungin natin sila, yung mga lalaking may asawang ito ng mga Kristiyano, wala ba kayo sa labas na anak? Sasabihin nila, meron eh. Tinatago ko lang sa misis ko eh, baka malaman niya. Diba? Kung wala man anak, may kirida at kabit. At hindi lamang 1, 2, 3 o 4 ang kirida. Marami. Sausaw dito, sausaw doon. Tusok dito, tusok doon. Sundot dito, sundot doon. At kahit nagdididli ng asin, no? Basta't nagkagustuhan, ayan, alabira na. Alabira. Hindi po ba? In other words, kukuha tayo na 1,000 Kristiyano na may asawa, 99% naman sa kanila ang maraming asawa. Yun nga lang, hindi asawa ang tawag. Kabit, no? Sabit-sabit na.
Yun yun. So, yun yun. Kaya yung mga nag-aakusa na marami daw asawang Muslim, kabariteran. In fact, ang mga Muslim ang dapat mag-akusa. No? Bawal sa kanila, pero nilalabag nila. No po. Dito naman sa loob ng Islam, pinapahintulutan, pero takot ang mga Muslim. No? Saan kayo nakakita ng ganyan? So, meron nga isa pong babae ang lumapit sa akin na sa Manila po, sa radio program pa, Pagkatapos ng radio program ko, dumating yung isang babae, iyak ng iyak. Po, dahil tinext siya ng kanyang asawa, punta ka kay Ustad Barcelon. Yun. Sabi niyan, pinapupunta sa akin. Pagpunta sa akin, biglang hagulgol. Nagulat ako sa lamesa Hagul, ganun. Sis, bakit po? Bakit? Wala naman akong ginagawa. Kaya po ako nagpunta dito, kayo po ba si Ustad Barcelon? Ako nga. Kasi po kaya ako nagpunta dito, yung mister ko nag-Muslim sa Saudi. Masama dun. Mag-aasawa po kasi ulit na marami yun Alam mo, masakit man. Pasintabi. Ano sabi ko doon sa babae? Gaga. Nung mag-aasawa ng marami. Kasi dumating siya doon, nakita ko, may kasama yung mga anak, makikita mo kakulangan nila No? Makikita mo yung mga damit luma. So, doon sa makikita ko rin yung diaper, halos hindi mapalitan. Maapaw na halos, hindi mapalitan. Kaya sabi ko doon sa babae, gaga. Ano sasabi mo? Magpasalamat ka. Dapat ka maghanda ka rito, magdala ka ng pagkain sa akin dito, pasalamat ka sa Allah. Dahil ang mister mo nag-asawa. Bakit po? Sa'yo lang, kulang pa yung kikitain niya, mag-aasawa pa siya ng isa. You see? Dapat magpasalamat ka. Dahil nung mag-Muslim ang mister mo, pinutol niya na ang pag-aasawa niya ng 2, 3, 4, o 5, 6, 7, 8, 9, o higit pa. See? Sabi ko. So, sabi ng babae, ganun po ba? Oo, ganun yun. Magpasalamat ka, nag-Muslim yung mister mo. Dahil kung hindi, baka pag uwi ng mister mo, magulat ka. May kapatid na yung mga anak mo. So, yun yun. Nahimas-masan siya ngayon, So, yung mga taong mga Kristiyano na nagmu-Muslim at gagawin nilang grounds para kaya sila magmu-Muslim ay para makapag-asawa ng marami dito, lalo silang hindi makakapag-asawa dito. My brother and sister. Dahil bakit? Mas mainam na manatili silang Kristiyano dahil mas marami pa silang maaasawa. Kaysa dito sa loob ng Islam. Sa Kristyanismo, wala pang pananagutan. Dito, pananagutan dito, mabigat. Kaya yung mga nagmu-Muslim na pinagbibintangan, mga minamahal namin mga kabayan, na pinagbibintangan nyo na nag-aasawa ng marami, kaya nag-Muslim dahil mag-aasawa ng marami, kabaliktaran po yan. Kaya, pakibuhusan nyo po ng kumukulong tubig yung pag-iisip nyo yan. Para malinis po. Okay? So, bakit po nasabi ko po yan? Sapagkat dito po sa Islam, ang isang taong gusto mag-Muslim at gusto niya mag-asawa ng marami, kinakailangan ma-attain niya po yung kwalifikasyon na nakasulat po sa banal na Quran. Dahil meron pong kwalifikasyon. At pag hindi niya narating itong 3 kwalifikasyon na ito, wala siyang karapatang mag-asawa ng higit sa isa. At ang nakakatuwa, ang mga Kristiyano na mga ngaral, nagtuturo na bawal ang pag-aasawa ng higit sa isa. Samantalang, pag tinanong mo itong mga Kristiyano, mga pastor na ito, mga parit, mga ministro, kung nasaan sa Biblia, sapagkat yun ang batayan ng kanilang paniniwala, wala silang maipakita di sa talata. Ibig sabihin, gawa-gawa lang nila. Dahil gawa-gawa lang, hindi sa Diyos. Diyan pala, malalaman mo na peke ang reliyon nila Dahil bakit? Nagdadagdag sila ng aral na hindi naman iniutos ng Diyos. Samantalang ang mababasa sa Biblia, ang mga propeta ay pinahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa. Pati yung mga pangkaraniwang mamamayan noong mga panahong yaon. Maraming talata sa Biblia, alam na mga Kristiyanong ito na mga ngaral na pinapahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa sa Biblia. So, nakakatawa po yan. Walang pagbabawal. Wala kang mababasa sa Biblia na mag-asawa lamang kayo ng isa. Ang nakakatawa,